the Jesus filter. The Jesus filter. So we welcome everyone. Welcome Job Abundo, Brother Alwin Saladan, Brother John King, Brother AJ, Brother Roel Rosal. Welcome to Love Everyday at Brother Lito. At simulan natin, Nikki, everybody, let's welcome each other sa Love Everyday. Okay? So, the Jesus filter. Ano bang ibig sabihin ng Jesus filter? Ito po ay very important at hindi ito madalas din didiscuss ng maraming relihiyon, ng maraming pananampalataya, maraming kasi all they want is to just teach, and all of us, we're just here to just follow. So, ang Jesus filter is a very important thing that each one of us should consider. Kasi ang Jesus filter, we will always remember that Jesus said in John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang pwedeng magbigay ng buhay. Okay, so part 3 na tayo ngayon, the Jesus filter. So anong pag-aaralan natin sa Jesus filter? Well, bigyan natin ng bird's eye view. Tingnan natin ang bird's eye view. We will observe first. Tingnan natin kung paano natin titingnan ang kabuuan ng ating pag-aaral. The Jesus filter is about kung paano natin pag-aralan ang salita ng Diyos na gagamitin natin si Jesus as our filter. Si Jesus ang gagamitin ng filter na lahat ng mga gagawin natin, lahat ng pag-uusapan natin, itutugma natin kung ito ba sang-ayon sa katuruan ni Jesus. Because at the end of the day, Jesus is our final authority and His word ay dapat supreme. Ang salita ni Jesus dapat ang siyang mangibabaw, ang siyang matupad at siyang mapangyari. So the Jesus filter is about checking things na lahat ng tinuturo sa atin, lahat ng natutunan natin, kaya maganda na filter natin lahat para malalaman natin, ito ba tinuturo na ito nasa Bible? Ito ba nasa Biblia talagang tinuturo na ito? Because if we don't know, we just swallow whatever we can hear, talo tayo mga kapatid. Maging malungkot at miserable ang buhay natin kasi sunod-sunuran tayo sa maraming patakaran, maraming tradisyon, maraming pamamaraan na hindi naman natin nauunawaan kung ito ba'y gagawin at dapat pang gawin kasi maraming tao i-exploit tayo, maraming tao iti-take advantage ang ating kamangmangan. Kaya importante nag-aaral. At ang paglago sa Panginoon, hindi siya kusang nangyayari. Kung gusto mo in one click, lumago ka na. In one click, okay ka na. No. Ang paglago at pag-aaral ng salita ng Panginoon, dinadaan siya sa isang desisyon. Choice mo kung ikaw gustong lumago at ayong lumago. Choice mo kung mag-attend ka ng Bible study or kung ayaw mong mag-attend ng Bible study. Tayo po ang mamimili. Kung gusto nating magbingi-bingihan sa salita ng Diyos o gusto nating magbulag-bulagan sa salita ng Diyos, tayo ang magde-decide. Kaya tonight, we're going to filter using Jesus for whatever teachings that we're going to encounter in our life. Saan man tayong dako dadalhin, sino man ang preacher, sino man ang teacher, ano man yung church na yan, malaking tulong na maunawaan natin ang Jesus filter. Kasi dito sa Jesus filter, malalaman natin kung itong tinuturo ng isang leader na to, ng isang Bible study teacher na ito, ng pastor na to, ng paring ito ba ay nasa Bible? Ito ba ay salita ni Jesus? Ito ba ay pamamaraan ni Jesus? Ito ay katotohanan mula kay Jesus? Ito ba yung mga katuruan na nagbibigay ng buhay? So dapat clear sa atin ang mga bagay na kasi hindi tayo accept ng tinuturo sa atin na hindi natin nauunawaan. Okay, first verse na ating pag-aaralan is taken from the book of John, chapter 1, verse 14. Okay? John chapter 1 verse 14. Sabi dito, the Word become human being and live here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Okay? Kung sino may Tagalog dyan, okay, kung meron may mga Tagalog tayo, John chapter 1 verse 14. Ang una sa John chapter 1 verse 12 is a different thing. Okay? Sabi sa John chapter 1 verse 12, to those who believe and to those who receive Jesus, He gave them the right to be called children of God. Ito naman sa John 1:14, sabi dito, the Word, ang salita ng Diyos ay ang salita noon ay naging tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at namuhay siya kasama natin. Nakita natin ang kanyang tunay na gloria, na ang gloria ng kaisa-isang anak ng Diyos at kaisang-isang anak ng Ama. From Him, all the kindness and all the truth of God had come down to us.
ibig sabihin, ayan, ang ganda. So, babasahin natin kay Sister Marie. Okay, let's read it in Tagalog. So, ang salita ay naging tao. Kasi beginning was the Word, and the Word was God, and the Word is God. So, alam natin, nilikha ang buong mundong ito sa pamamagitan lang ng salita. There shall be light, there shall be sky, there shall be birds in the air, there shall be water, there shall be fish in the water. So salita lang. Ngayon, before, salita lang at nakikreate ang mga bagay-bagay. There shall be moon and stars, nagkaroon ng moon and stars. Ngayon, iba na. Ang salita ay biglang nagkatawang tao. At ito na ngayon sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. So kung ikaw, hindi mo pa nakita ang Panginoong Jesus, hindi mo pa nakita ang Diyos, hindi mo pa alam ang ugali ng Diyos, hindi mo alam ang karakter niya, ang mood niya. Kasi ang pagkakilala sa Old Testament, ang pagkakilala sa Panginoong Jesus, siya ay mas malupit. Siya ay mainisin, siya ay magalitin, siya ay nagpaparusa, siya pumapatay ng tao, siya ay talagang nagpapaulan ng apoy, siya ay nagpapalindol, bumubuka ang mga lupa. Ito yung pagpapakilala sa Old Testament kay God. Ngayon, sa New Testament, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Why? The purpose of Jesus coming to us, the purpose of Jesus nagkatawang tao, mga kapatid, para makita natin flesh and blood. Makita natin ng actual kung ano talaga ang tunay na characteristic at ang tunay na personality ng Panginoon. So, very, very clear. Ang Diyos nagkatawang tao para ikaw, ako, makita talaga natin ang tunay na ugali ng Diyos in flesh. Demonstrated in flesh. Exemplified in flesh. Kaya sabi dito, ang salita ay naging tao na nirahan sa piling namin. Nakita natin ang kaluwalhatian ng tunay na Kanya ay bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ang puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Okay? Very clear ang pagkasabi. Very, very clear. Okay? So, nakita natin that Jesus is the completeness of God. The fullness of God in bodily form, and that is Jesus Christ. So, makita natin, kung ikaw wala kang idea, ako wala akong idea, ano ba ang Diyos? Ang Diyos ba malupit? Siya ba yung nagagalit? Siya ba ang mag-judge? Siya ba ang mag-judge sa atin, itatapon tayo sa impyerno? Si Lord ba yung nagpaulan ng apoy? Lahat-lahat. So, all your questions and all my questions will be cleared and clarified this time. Paano? By God the Father sending His Son. So when the Son will come, you will really understand the full nature and the fullness of the nature of God. So ngayon, kung makita natin at nabasa natin sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, makita natin sa Bible, ito yung 4 na libro, Matthew, Mark, Luke, John, dito sinulat lahat ang earthly life ng Panginoong Jesus. Dito natin makikita ang tunay na ugali ng Diyos sa pamamagitan ng pamamaraan ni Jesus. Okay? So if you want to know God more, you will know God more through Christ, through the ways of Jesus, through the truth of Jesus, and through the life-giving power of Jesus. So, the only way for us to return back to the Father, it's only through His Son, because Jesus is the only way. And the only way that we can acknowledge that we are really one with Jesus is when we start to have His ways. Okay? Naunawaan ba natin? When we claim that I believe Jesus, I am one with Jesus, dapat makikita talaga ang ways ni Jesus. Because Jesus is the way, correct? John 14:6, no argument. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. John 14, verse 6. Pero nakita natin, Jesus is the way. Pero ano yung ways ni Jesus? Magkaiba yun. Kaya yan ang alamin natin sa pag-aaral natin sa Jesus Filter. Okay? Ibig sabihin, ang tunay na pagpapakilala ng Ama sa kanyang sarili at ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak. So if you want to know the Father, you can know the character of the Father through His Son. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw, ako, maging knowledgeable, magkaroon ng idea kung ano talaga ang tunay na ugali ng Diyos. Kung ano talaga ang characteristic meron ang Diyos. Kung ano talaga merong personality at mood ang Diyos. There is Jesus the way, John 14:6, and there is also Jesus way. Okay, listen carefully. There is Jesus as the way. Si Jesus ang daan. At meron din naman na si Jesus, dapat kay Jesus ang pamamaraan. Okay?
listen carefully, Jesus is the way. Si Jesus daw ang daan. Pero dapat kay Jesus din ang pamamaraan. So the ways must be of the Son. The way is the Son, and the ways should be taken from the Son. So ang pang-uugali, character, dapat i-adapt natin ang pamamaraan ni Jesus. If Jesus is the way, so we should also take the ways of Jesus. Kung si Jesus ang daan, dapat kunin din natin ang pamamaraan ni Jesus. Okay, so very, very clear. Nakita natin, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Very, very clear. So ibig sabihin, Jesus is the right way. But the ways to live, how to live, paano mamuhay, dapat sa pamamaraan din ni Jesus. Ang ating pamamaraan ng pamumuhay, dapat pamamaraan ng Panginoong Jesus. There is the Jesus way and there is the Jesus way of living. Pero ano ngayon ang mangyayari kung ang kapamaraanan at kagustuhan ng iba't ibang mga Bible teachers, Bible characters ang ating dapat sundin at pairalin? Paano kung ang susundin natin ay ang mga tinuturo sa atin ng pastor, yung ugali ng pastor, ugali ng pari, ugali ng Bible study teacher, na-adapt natin yung pang-uugali, yung ang Bible study teacher masyadong matapang, masyadong mataray, na-adapt natin. Dapat tingnan natin yung way. Si Jesus ang way, pero yung ways dapat kay Jesus, hindi sa kung sino-sino leader or character sa Bible, para hindi tayo malito, para hindi tayo madala sa ibang daan. Because Jesus is the only way, and the ways of Jesus is the only thing that is acceptable. There is no other ways that is acceptable except the ways of Jesus. The ways of Jesus of loving, the ways of Jesus of accepting, the ways of Jesus of forgiving, and the ways of Jesus of loving. So yan dapat ang makita natin, yung pamamaraan ni Jesus. So yan ang pag-aaralan natin sa Jesus filter. So if the disciples or the leaders of the church, mga kapatid, if the disciples would have their ways that we should follow, what would happen to the teachings, to the church, and to the world? Sa palagay nyo, kung sundan natin ang mga katuruan ni Peter, katuruan ni Paul, well, of course, marami silang nireflect na mga teachings sa Bible na tinuro talaga ng Panginoong Jesus. And we will filter that. Pag sinabi ni Peter, ganito, 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 i-check natin, sinabi ba talaga ni Jesus yan? Ganyan ba talaga ang pamamaraan ni Jesus? That's the way to filter it. So, lahat ng karakter sa Bible, walang problema. Makikinig tayo sa mga ituturo nila lahat. Lahat ng tinuro ni Peter, lahat ng tinuro ni Paul, lahat ng tinuro ni John, ni Moses, lahat ng tinuro nila, papakinggan natin. We will listen, we will look at it. But, at the end of the day, it should be the Jesus way that should be happening. It should be Jesus' way that should be applied. Hindi yung ways nila. Kasi kung meron tinuro si Peter at lumampas na sa turo ni Jesus, hindi na natin dapat i-apply yung lumampas. Ang i-apply lang natin yung tinuro lang talaga ng Panginoong Jesus sa atin. Pag sinabi ng Panginoong Jesus na maging maibigin tayo, okay. Pag sinabi naman ni Paul na pilitin mong ibigin ka, hindi na tama yun. Kasi sabi ni Jesus, hintayin mong ibigin ka. Pero pag sinabi ni Paul na pilitin mong ibigin ka, hindi yun ang pamamaraan ni Jesus. So, tanggapin natin yung katuruan ng mga Bible characters, ng mga leaders sa church na tugma at talagang nakahulma sa pamamaraan ng teachings at pamamaraan ng Panginoong Hesukristo. Iba't ibang halimbawa ng mga bagay na iniisip at ginagawa ng mga disipulo at mga dapat talaga nating salain. Dapat nating alamin at dapat nating kalkalin para malaman natin nung mga tinuturo ng mga disipulo, ng mga leaders ng church, ng mga teachers sa Bible study, kung hindi natin sila sasalain, madadala tayo sa ibang daan. We will be using other way, not Jesus way. So dapat manatili tayo sa pamamaraan ni Jesus, mananatili tayo sa daan ni Jesus. Bigyan natin ng liwanag, sukatin natin sa pamamagitan ng katuruan ni Jesus ang anumang aral at anumang bagay. Katulad ng ibang tao, sasabihin ka, huwag kang mag-attend ng Bible study dyan sa Love Everyday kasi mali yung tinuturo nila. Bago tayo magsabi na mali ang tinuturo ng isang tao, siguraduhin natin na alam natin yung tama. Mahirap naman sabihan mo ang isang tao, alam mo, pangit ka. Siguraduhin mo maganda ka bago mo sabihin sa isang tao na pangit siya. Dahil kung pangit ka, mas saksakan, mas pangit ka, mas maraming kapintasan ka, huwag mo na lang sabihin pangit yung tao. Kasi kung marami kang kapintasan. That's why Jesus don't like us to judge. Because if we're going to judge people, if we're going to
judge people, tayo rin ang talo. Kasi if we're going to judge people, tayo rin ang malulungkot, tayo rin ang masasaktan kung tayo ay manghusga ng kapwa. So nakita natin, we have to filter every single teaching in the Bible through the Jesus filter. Through the Jesus filter. Una nating talakayin ang kwentong si James at saka si John. Mga disipulo ng Panginoon. Si James at saka si John. Si James and John, gusto nilang pag mamatay sila, gusto nilang maupo sila sa kaliwa at kanan sa kaharian ng Diyos. Kung saan si Jesus uupo, gusto nila dito sa tabi si John at sa kabilang si James naman. Bongga, di ba? Sabi ng James and John, listen carefully, taken from the book of Mark, chapter 10, 35 to 37. Marco, Gis, 35 hanggang 37. Mark chapter 10, verse 35 to 37. This is our first filtering activity. Okay? Mag-ingat tayo sa lahat ng tinuturo natin kung ito ba ay tugma sa tinuturo ng Panginoong Jesus. Mahirap gumagawa-gawa lang tayo. Kaya nga tayo nagba-Bible study para malalaman natin, ay, yung tinuturo niya hindi totoo, hindi siya tama. But it's okay, I will listen. So I will just put in the library whatever he is teaching, she is teaching. Basta at the end of the day, I will only absorb and accept the teachings of Jesus alone. So nakita natin, Mark chapter 10, 35 to 37. Ayan na, nakapost na kaagad. Brother Nolly, thank you very much. Sabi dito, okay, Mark chapter 10, 35 to 37. Sabi dito, John and James, okay? John and James, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Okay? So sabi na, what do you want me to do for you? Jesus asked. And they replied, let one of us sit at the right and other at your left in your glory. Okay? Sa Tagalog, basahin natin ang sunulat ni Sister Marie. Sabi dito, sa Tagalog, okay? Sabi sa Tagalog, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na si Santiago at si Juan. Sinabi nila, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng Panginoong Jesus. Sumagot sila, sana po makaupo kaming katabi nyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong mga hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kopa na aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang ibubuptismo sa akin? Sabi ng Panginoong Jesus. Very clear, no? Ang ganda-ganda ng sinabi. So ulitin ko, sabi dito, James and John came up to Jesus and asked, Teacher, will you do us a favor? When you come into your glory or to your kingdom, please let one of us sit at your left and the other one at your right. Sabi ng James at saka John. Okay? Itong dalawang katkatera na mga disipulo na sobrang katkatera, gusto talaga na pag pumunta sa langit, doon daw sila maupo katabi ng Diyos. Sa right yung isa, si James, sa kabila naman si John, sa trono ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi nyo alam ang inyong hinihiling. Kasi sabi niya, kung gusto nyo makisawsaw sa glory, dapat kayo na lang ang magpapako sa krus, kayo na lang ang magsakripisyong magbitbit ng krus. So hindi nila kasi alam kung anong purpose, why Jesus really came. So gusto nila, glory to glory lang. Gusto nila, ay, ang glory, tarang sikat tayo, pagpunta natin sa langit, katabi natin si Jesus. So nakita natin, magpapasikat sina James and John at pagtitag-isahan nila ang magkabilang tabi ni Jesus kung iyon ang pinagkakaloob at yan ang ipagkakaloob at hinaharap nila. But Jesus rebuked both of them. Okay? So nakita natin sa 38 to 40, babasahin natin, Mark chapter 10 verse 38 to 40, sinagot sila ng Panginoong Jesus. Jesus answered both of them. Jesus told them, you don't really know what you are asking.
Are you able to drink from the cup that I must soon drink from, or be baptized as I must be baptized? But it isn't for me to say who will sit at my right side and at my left. That is for God to decide. Okay? Very clear. Sinagot sila ng Panginoong Jesus. Hindi nyo alam ang inyong mga hinihiling. Ang inyong pangarap na maupo sa trono ko, sa kaliwa si James, sa kaliwa, sa kanan si John, masyado kayong katkatera. Sabi, masyado kayong ambisyoso. Hindi nyo ba alam na pag gusto nyo maupo sa trono, dapat pagdaanan din nyo dapat ang pagdadaanan ko? Sabi niya, hindi nyo alam ang inyong mga, you don't really know what you're asking. Are you able to drink from the cup that I must soon drink? From or be baptized that I must be baptized? Kasi alam natin na okay, so nakita natin very, very clear, very, very clear na ang dalawang ito nangangarap talaga tumabi sa Lord sa langit. So nagdi-discuss sa left ka ba, sa right ako? Sabi ng Lord, hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Bago kayo makipag-agawan sa glory, dapat alamin nyo muna kung bakit, ano kayang purpose ng Lord. Sabi niya, pumunta ako dito kasi may mission ako. Kung alam lang nila na ipapako si Jesus sa krus, lalatiguhin, interrogate, duduraan, hahampasin, latiguhin, ay pagpasapasahan at talagang saktan. Pag malaman ng dalawang to, ewan ko lang kung mananatili pa yung desire nila to really take the place in the left or in the right. Yan ang problema sa maraming Christian. Marami sa atin sobrang katkatera, sobrang gusto umeksena. Mayroon lang 2-3 verse na alam sa Bible. Gusto talaga i-evangelize na ang buong Antipolo. Ay, aakyat ako sa Antipolo, babahagian ko lahat ng aking pamilya ng ganito. Gusto natin talaga eksena kaagad. No, mga kapatid. Hinay-hinay. Huwag tayo magsasabi, ay, yung mga tinuturo nila mali. Ay, yung mga hinay-hinay tayo. We don't know what is ahead of us. We don't know what is the future. Hindi natin alam. We are just here under grace. Sa habag lang ng Diyos tayo nakikinig ng salita niya. Sa habag lang ng Diyos nakakaunawa tayo ng salita niya. Sa habag lang ng Diyos nagpapasakop tayo sa Kanya. Hindi tayo dapat mag-argue kung saan tayo ilalagay, na trono. Basta importante, pupunta tayo sa langit. That's it, that's all. We don't need to argue at hingin pa natin sa Lord kung saan tayo dapat maupo. So mga kapatid, you can already observe even the disciples of the Lord, even the followers of Jesus, they are very immature. Yan, mga taong yan, nakita na nila ang mga miracle ng Panginoong Jesus. Nakita na nila ang water naging wine. Nakita na ng mga bulag, naglakad, ang mga lumpo, nakapaglakad ang mga lumpo, ang mga bulag, nakakakita, ang mga may sakit, gumagaling. Na-witness na nila lahat. Pero mga kapatid, andyan pa rin yung immaturity ng mga disipulo. So nakita natin mga kapatid, kung ang mga teaching sa mga disciples ang ating talagang doon tayo magsusunog ng kilay sa mga tinuro nila at kung ano-ano mga ina-apply na, baka tayo malito. Kaya dapat at the end of the day, ang susundin talaga natin, ang pamamaraan lang ni Jesus. Bakit? Dahil sa Jesus lang ang daan. Ang pamamaraan lang ni Jesus ang dapat sundin. Dahil sa Jesus lang ang daan. Wala na pong ibang daan. Kaya mga leaders ng church, mga platform lang yan sila. Yung mga leaders ng church natin, bawal yan, bawal to, bawal to. Diba? Napag-usapan natin nung nakaraang pag-aaral natin, ang daming bawal. Oo, bawal manakit ng kapwa. Bawal manglamang ng kapwa. Yan ang mga bawal. Bawal ang magiging unloving. Pero kung anong isuot mo, kung ganito, dito ka masaya, yan ang gagawin mo, bakit tayo makikialam? Kanya-kanya ang buhay natin dito. Bakit? Perfect na ba ang buhay natin na kailangan natin pakialaman ang buhay ng ibang tao? Kung buo na ang buhay mo, perfect na ang buhay mo, wala nang kapintasan ang buhay mo, that's the time na mamumulis ka ng iba. Pero kung ang buhay natin hindi pa perpekto, marami pa tayong aayusin sa buhay natin, marami pa tayong i-correct, marami pa tayong dapat i-rearrange, i-reset sa buhay natin. Tigilan natin ang pagbabantay sa ibang tao na kesyo mali siya, kesyo tama siya, kesyo pangit siya, kasi mahirap siya, mayaman. Tigilan natin yung mga dramang yan kasi hindi yan trabaho ng mga anak ng Diyos. Ang trabaho ng mga anak ng Diyos ay tanggapin ang kapwa, mahalin ang kapwa, patawarin ang kapwa, at maging mabuti sa kapwa. Hindi natin duty ang magbantay, ay mali to, ay mali yan, ay mali. Ano ka, security guard? Ano ka, police? Babantayan mo na lahat, tapos hindi mo nakikita ang sarili mo.
So nakita natin, if the disciples would have their way, James and John would grab prominence and ceremonial honor. Gusto nila ang honor at glory lang. Gusto nila pagdating sa langit, sikat sila kasi nasa kaliwa at kanan sila ng Diyos nakaupo. Di ba katkatera? Masyadong grace na lang. Meron bang grace na magyayabang ka? Under grace ka lang, tapos ang yabang-yabang mo, ang ipakita mo kung ano-ano. Kaya maraming Christian, tuliro. Maraming Christian, masyadong mahilig sa fireworks. Mahilig sa mga kababalaghan, mga kwento-kwento. Alam mo ganito, alam mo ganyan. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi mo alam ang mga katuruan ng Panginoong Jesus, hindi natin alam, mangmang tayo sa mga tinuturo ng Panginoong Jesus, malilin lang tayo at madadala tayo sa mali. Jesus filters their attitude. Jesus filter all their boldness, and all will remind us that all these things that they are showing, makita natin, hindi taliwas sila sa tunay na talagang pamamaraan ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni Jesus, kaya ba ninyong gawin ang gagawin ko? Kaya ba ninyong gawin ang mga nagawa ko na? Ang mga lumpo palakarin, ang mga bulag makakakita, ang may sakit gagaling? Kaya nyo bang latiguhin ng ilang araw at bitbitin ang pagkabigat-bigat na krus? Pagkatapos doon ka rin ipapako sa krus na iyong binibitbit? Kaya natin yan? So kung kaya natin, doon tayo mag-suggest na, Lord, pag mamamatay ako, pwede sa left side mo ako, sa langit. At ako na, si Brother Vic naman sa right. Ako naman, Lord, si Amir sa left ako. Pwede ba natin? Kung gusto natin na nangarap tayong mga ganong drama sa buhay, dapat tayo yung ipapako sa krus. Tayo yung magsasakripisyo, bitbitin natin ang krus, tayo yung ipapako sa krus, tayo yung latiguhin, i-interrogate, gawin natin lahat ng ginawa ni Jesus. Make sure, kung gusto mo talagang umiksena, gusto mo talagang magyabang sa mga spirituality mo na marami ka ng alam, make sure, gawin mo rin ang ginawa ni Jesus. At pag bitbit mo na ang krus, make sure na mamamatay ka. At pag mamamatay ka, make sure na after 3 days, babangon ka. Dahil kung hindi mo kayang gawin na mamatay ka, na after 3 days, babangon ka, huwag kang mangarap na upo sa gilid, sa kanan or sa kaliwa ng Panginoong Jesus. Isa kang malaking katkatera. Masyado kang ambisyoso. Masyado kang naghahanap ng glory. The glory belongs to God alone. Kay Lord lang talaga ang glory at wala ni isa sa atin ang pwedeng makisawsaw sa glory ng Panginoon. So nakita natin, sabi nila, gustong-gusto nilang sundan ang Panginoong Jesus, gusto nilang magdadrama, ipakita na magagaling sila. So the disciples would take offense against one another, and in fact, they fight. Ang mga disipulo nag-aaway-away. Marami sa misunderstanding sa isa't isa. Meron silang mga competition. So pag yan ang basihan natin ng mga katuruan nila, mga kapatid, malilito tayo. That's why Jesus wanted to focus only to Him. Because the Jesus way is only the available right way that you and me should follow. So nakita natin, Mark chapter 10:41, when the 10 other disciples heard this, they were angry with James and John. O diba? Ang dalawa, si James and John, si 12 disciples sila, diba? 12 yon. 12 yung disciples. 12. Yung dalawang katkatera ang unang nagsasabi, Lord, pag mamamatay kayo, pag pupunta ka na sa iyong kaharian, sa left po ako ha, left ako. Si John naman, pwede rin sa right. Right po siya ako, left po ako. So nung narinig ng mga ibang disciples, the 10 other disciples heard this, were very angry to James and John. Nagalit yung 10 disipulo. Alam nyo anong kinagalit nila? Sabi nila, ba't sila mauupo sa left and right? Paano naman kami? O diba? Paano naman kami? Saan kami uupo? Kung si John sa left, si James sa right, paano kami? Saan kami uupo? O di sa ulo kayo upo, doon kayo sa paa upo. Yung iba naman papatong na lang sa ulo ni Lord. Gusto nyo kalong-kalong na lang tayo kalong-kalong na lang lahat ng disciple. Gusto talaga lahat ng disciple umiksena. Kaya nag-aaway-away sila kung sino talagang most powerful, kung sinong most close, sinong pinakamalapit sa Diyos. Mag-ingat-ingat tayo. Marami pong disciples na pumalpak. Maraming disciples na dininay si Lord ng 3 times. Maraming disciple na pinagpalit ang Lord sa mga barya-baryang silver coins. Maraming disipulo na pinagdududahan na hindi kaya pakainin ng Lord ang 15,000 katao. Maraming disipulo ang
pinagdudahan ang kakayanan ng Lord. So if you're going to follow the teachings of the disciple, tingnan natin ang mga simbahan, Saint Peter, Saint John, Saint James, Saint John, mga simbahan, mga pangalan ng mga disipulo, dapat walang pangapangalan. Ang Diyos, iisa lang si Jesus. Walang mga Saint John, Saint Peter, Saint, ang daming pangalan ng mga simbahan. Ginugulo lang ang utak natin. It's only one way that we should follow. Jesus' way, at ang paraan ng ating pamumuhay dapat pamamaraan ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa Hesukristo lang naman talaga ang tunay na daan. So nakita natin mga kapatid, after the two ask for a position, that they will sit left on the right, nag-complain kaagad yung 10 sa 12 disciples. Anong sa left at sa right? Bakit? Paano naman kami? Saan kami uupo pag kayong dalawa sa left, sa right upo? Dapat idaan natin yan sa lottery, idaan natin sa mga, ang dami nilang drama, ang dami nilang argument. So sila talagang hindi tama at hindi kaibig-ibig ang mga panguugali. At nakita natin, hindi nagkulang ang Panginoong Jesus sa pagtutuwid sa kanila at pagtuturo sa mga disipulo. In this case, the disciple would take offense against one another and quarrel. Jesus filters their tendencies to have conflict with His correctness and propriety. So nakita natin, ang Lord kinokorek niya, ano bang pinag-aawayan nyo? Ang kikitid talaga ng mga utak ninyo. Ano bang pangadrama? Ano bang pag-aawayan nyo? So Jesus, Mark chapter 10, 42-43, pagpatuloy natin ang pagbabasa. But Jesus called the disciples together and said, "If you want to be great, you must be the servant of all the others." So sige, gusto niyo mag-away-away, gusto niyo magkakagulo-gulo, dapat kung sino ang gusto maging great, dapat maging servant kayo ng lahat. Maging servant kayo. So, sinabi ng Lord, gusto niyo talagang sumikat, gusto niyo talagang top of the line kayo talaga ang nakikita o may eksena, dapat magpaalila kayo sa lahat. Maging servant kayo ng lahat. So, very clear ang nakasulat. Kaya thank you, Brother Nolly. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang tinuturing na pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. So, sabi ng Lord, if you want to be the greatest of all, dapat maging servant ka. Gusto mong sumikat, gusto mong umiksena talaga, dapat mag-serve ka. So mga kapatid, importante talaga sa Lord ang humility. Importante sa Lord ang pagpapakumbaba. Kasi paano ka magyabang? Kung lahat ng meron ka, hiram mo lang sa Diyos. Hiram mo lang sa Diyos ang bahay mo. Hiram mo lang sa Diyos ang trabaho mo. Hiram mo lang sa Diyos ang kotse mo. Hiram lang natin lahat ang ari-arian natin kasi wala naman talaga tayong pagmamay-ari. Lahat hiniram lang natin sa Diyos. Kaya walang pwedeng magyabang sa atin, walang sino mang mataas sa atin kasi wala tayong pagmamay-ari. Lahat ng meron tayo ay pinahiram lang tayo ng Diyos. Wala pa akong nakitang namatay na kasamang nilibing ang kanyang kotse together with Him. May nakita na ba kayong namatay na isinama rin yung kotse at bahay niya, nilibing din para sama-sama siya sa mga ari-arian niya, badala niya sa pagkamatay niya? Wala naman tayong mabibit-bit. Wala naman tayong madadala. Naked are we as we come from our mother's womb. Naked are we as we depart. From dust we came, to dust we shall return. The Lord will give, and the Lord will take away things. So praise be the name of the Lord in the book of Job. So dapat alam natin ang katotohanan na wala tayong mabibit-bit. Kaya marami sa atin, abalang-abala sa negosyo, abalang-abala sa pagpapaganda ng bahay, abalang-abala sa mga kung ano. Ang dami natin pinagkakabalahan. Alam niyo ba sa isang pitik lang ng Lord, isang pitik lang, sabi niya, ayoko nang, wala ka na bukas. Kukunin ko na ang buhay mo bukas. Wala kang magagawa, kapatid. No one can back out. No one can reschedule. No one can refuse the offer of death. When you will die, you will surely die. When God will say, I will die, I will surely die. Death is like a thief. It will come in moments that you don't expect it. Ang kamatayan ay darating sa atin sa araw na hindi natin alam at pinaghandaan.
definitely death will come. Kaya walang magyabang. Walang pwedeng magyabang kahit makamemorize ka ng isang verses sa Bible or tatlong verses sa Bible, huwag kang mayabang. May iba sa atin nakipagpatayan dahil sa mga verses, nakipag-away, nakipagsabunutan dahil sa mga verses. Pag meron ng argument, meron ng discussion at nag-aaway-away na dahil sa mga verses, umuwi na kayo kapatid, umuwi na tayo. Kasi wala na ang Diyos pag meron ng gulo. God is a God of peace. Pag meron ng argument, wala na dyan si God. Kaya yung nagdidebate, mga relihiyon na nagdidebate na sinong magaling na relihiyon, sino ang tamang relihiyon, sino ang tamang katuruan, waste of time. All of those are rubbish because the real teachings that we should follow are the teachings of Jesus. So kung mag-away-away kayo kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano sabunutan, kita niyo ang mga prosesyon, ang mga karosa, nag-aaway-away ang mga bakla kung sino anong damit isusuot ni Mary. Di ba? 30 karosa, iba-iba ang gown ni Mary. Si Mary naglalaban-laban kung sino talaga mananalong best gown ni Mary. Si Mary lang lahat ang pinunusosyon. Meron lang Immaculada, may Concepcion, may ganito. Kaya ang mga tao gulong-gulo, litong-lito, hindi alam ang tamang gawin. Nag-aaway-away, nagsasabunutan kung anong corona ni Mary. Si Mary hindi dapat lagyan ng corona kasi hindi siya sumali ng beauty pageant kailanman. Si Mary hindi dapat lagyan ng mga gown na beaded kasi si Mary ay isang probinsyana. Isa siyang simpleng babae, kaya nga pinili siya ni Jesus dahil simple siyang babae. Pero ano pinaggagawa ng tao? Nilalagyan ng burda ang damit ni Mary, nilagyan ng mga ginto-ginto. So nakita natin, lahat ng tao dahil sa kamangmangan, nalilito kasi hindi alam kung anong turo ang dapat sundin. Jesus filter everything. Pinifilter niya lahat. Huwag ka nang magulo. Huwag na tayong mag-aaway kung anong isusuot ni Mama Mary. Dahil problema na yan. Di ba? 30 na karosa. Lahat si Mary ang nakasakay. Lahat iba-iba ang gown ni Mary. Sino ang judge sa dulo? Si Jesus? Si Jesus ang magja-judge. Sino ang best in gown? Sino ang baklang bibigyan ng award na dahil sa gown na kanyang ginawa? Na sino ang tao? Nakita natin mga kapatid, anong kagagahan to ang pinaggagawa ng mga tao? Kasi bakit? Maraming taong mangmang sa salita ng Diyos. Maraming taong walang kaalam-alam kung anong dapat ng tama at mali. Kasi walang nag-aaral ng tunay na pamamaraan ni Jesus. Dahil hindi nila alam na si Jesus ang tunay na daan. So mga kapatid, very clear. That's why conflict will always start in the church because most of the members in the church ay mangmang sa katotohanan. Look, Jesus said, John 14:6, Jesus said, I am the way. So ang pamamaraan kay Jesus lang. Ang daan sa Jesus lang. Si Jesus lang ang daan. I am the truth. So ang pamamaraan kay Jesus lang kasi kay Jesus lang ang totoong pamamaraan. Ang ibang pamamaraan na hindi totoo. Lahat ng ibang pamamaraan outside sa pamamaraan ni Jesus are all lies. Why did Jesus bring all the truth in heaven? Because we're practicing all lies that being taught by religion to us. Do this, do that, gawin mo to, umakyat ka sa bundok, magdasal ka sa bundok, magganito ka, magkanto-kanto ka, hilain mo tong karosa sa kantong yon, dito sa kantong ito, next week sa kantong yan, may mga black, So nakita natin, gawin mo tong rosary na to, gawin mo. Mga kapatid, inutos ba talaga ng Panginoong Jesus yan? Dahil kung hindi niya inutos at ginagawa mo, gumagawa ka na ng sarili mong competition with God. Jesus did all the job, complete and perfect. Ano pa bang gusto mong idagdag? Ano pa bang kulang na ginawa ni Jesus kung siya na ang daan? So ibig sabihin, nawawala pa tayo sa daan kasi magdadagdag ka pa ng panibagong daan. Sinabi na nga na Jesus na siya ang daan. So kung gagawa ka pa ng sarili mong pamamaraan, ikaw na ang tagapagligtas, ako na ang tagapagligtas, ang gulo-gulo ng mundong ito. Dahil maraming tao gumagawa ng kanya-kanyang pamamaraan para lang mapalapit sa Diyos. Walang ibang paraan na makabalik tayo sa Diyos kundi ang pamamaraan ni Jesus. Kaya binitbit na niya ang lahat ng katotohanan. Jesus said, I am the way, the truth. Jesus brought all the truth because the teachings of Jesus are the final teachings. The teachings of Jesus are the supreme teachings that you, me, that all of us should follow. That you and me should obey. Wala na tayong ibang dapat sundin kundi ang katuruan ni Jesus. Hindi kung sino-sinong mga katuruan ang dapat nating sundin. Mga kapatid, ginugulo natin ang Biblia. Kaya maraming gumagawa ng mga ganyang mga bagay, mga prosesyon, mga karosa-karosa, mga black rosary. Lahat ang gumagawa niyan, hindi, 99.9% hindi nagbabasa ng Biblia at hindi nauunawaan ang salita ng Diyos.
hindi kilala si Jesus, hindi nagbabasa ng Biblia, mangmang siya sa salita ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus, siya nga ang daan. At lahat ng pamamaraan ng katotohanan, lahat ng totoong pamamaraan, si Jesus na ang pwedeng magbigay. Ang katotohanan na binigay ni Jesus ng kanyang pagiging maibigin, ang pagiging mapagtanggap, ito yung mga ways na tinuturo ng Panginoon Jesus na dapat sundin natin lahat. Bakit ba ipagpipilit talaga natin yung gusto natin at tinuro ng nanay natin, tinuro ng lola natin, tinuro ng tatay natin? Bakit? Sila ba ang napako sa krus? Si lolo ba? Si lola ba? Si nanay ba? Si tatay ba? Si auntie? Si uncle ba? Sila ba ang pinako sa krus na after 3 days na buhay muli? Bakit sila dapat ang masunod? Di ba dapat si Jesus ang masunod? Kasi siya lang ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na pinadala. Siya ang pinili na manunubos. Siya ang manunubos at tagapagligtas natin. Wala nang iba. Ano ba talaga ang pinag-aawayan pa nating tutubos sa atin? Si Pablo? Si Peter? Si John? Sige, sumama kayo kay John. Sumama tayo kay Peter. Sumama tayo kay James. Sige, sumama tayo. Mag-aaway-away tayo kung kanino tayo sasama. Yung iba, sasama kay Father Pio. Ang bait-bait ni Father Pio, pero hindi siya ang bugtong na anak ng Diyos. Ang bait-bait ni Father Pio, napakabuti niyang tao, pero hindi siya nakapako sa krus. At si Father Pio, patay na. At hanggang ngayon, patay pa rin. Bakit ba ipagpipilit natin si Father Pio na si Jesus yung nabuhay after 3 days? Si Jesus ang manunubos, si Jesus ang tagapagligtas, at siya lang ang bugtong na anak ng Diyos na pwedeng magligtas. Walang sino mang pwedeng itapat kay Jesus dahil ang pangalan ni Jesus ang pinakamataas na pangalan na dapat igalang ng sangkatauhan. Mga kapatid, napakaliwanag. Huwag na nating kulitin. Lalabas na ng mga ugat sa noo ko, mga ugat sa liig ko, sa kaka-explain. Dapat i-filter natin. Ito bang turo na to? Ito ba yung pamamaraan ni Jesus? John 14:6. Ito ba yung tinuro ni Jesus na pamamaraan? Loving ba to? Accepting ba to? Forgiving ba to? Kind ba to? Is this good? So dapat i-filter natin. Napakasimple na lang ng ang ating basis, simpleng-simple na lang, napakasimple na lang. Loving ba to? Kaya ako, pag may taong mabait sa akin, tinatanong ko kaagad, loving ba to? Pinapakita niya sa akin o may kailangan lang siya sa akin? So, magagamit kaagad natin ang Jesus way. O, pakitaan ko siya ng pagmamahal. O, ito, papakita kong pagmamahal sa kanya. Ay, papakita ko, love kita, binigyan kitang tinapay, bibigyan kita, pakita kong love. Pero, pagkatapos mong bigyan ng tinapay, uwi ka na. Hindi yung, nasaan yung balik? Nagbigay ako ng tinapay 2 months ago, hanggang ngayon hindi pa siya nagbigay ng tinapay sa akin. Nagbigay ako sa kanya ng bigas, hanggang ngayon hindi pa ako binibigyan ng bigas, hindi pa naibalik yung binigay ko sa kanya. Ay kapatid, kung ganyan ang utak mo, ganyan ang utak ko, mag-open ka ng sari-sari store. Utang na loob, magtinda ka ng chicharon, magtinda ka ng saging kung gusto mo ng return of investment, magtinda ka ng banana Q, magtinda ka ng kung ano. Huwag tayong mag-expect sa mga pinapakita natin kabutihan sa kapwa dahil ang pagpapakita natin ng kabutihan sa kapwa, yun yung pamamaraan ni Jesus na hindi siya naghahanap ng balik. Minahal ka ng Diyos, minahal ako ng Diyos na walang ROI. God, Jesus love you and me without ROI. Wala kang gagawin. Wala akong gagawin. Lahat tayo mananalig lang at si Jesus ang gumawa lahat. Pag magdadagdag ka pa, magdadagdag ako, ibig sabihin naghahanap ka ng ROI. Gusto mo, ay Lord, ito yung ROI ko. Gumawa ka, Lord, di ba? Ginawa mo yan. O, ito yung ROI. Ibalik ko yung investment mo, Lord. I-return ko yung investment mo, Lord. Ano tayo, co-savior? Ano tayo, kalahati? 50% ikaw ang gagawa ng kaligtasan mo, 50% si Lord kasi may ROI? So tigilan natin ang mga negosyo. Bukas ka ng sari-sari store, magtinda ka ng gulay, magtinda tayo ng mga banana Q, magtinda tayo ng kung ano-anong mga makakain dyan kung gusto natin ng ROI. Tigilan natin ang mga drama natin. Kaya maraming taong nalilito because they don't understand how to apply the Jesus filter. You have to filter everything that you learn from the church. You have to filter whatever you hear from the leaders of the church. You have to filter whatever you heard from any Bible study. Katulad ng Bible study ko, kapatid, itong Love Everyday, i-check nyo sa Bible. I-check nyo sa Bible. I'm encouraging you and I'm challenging each one of you to don't stop listening, stop looking at me in the screen. Open your Bible and check. Jesus is the way. There is no other way. And the ways of Jesus are the only truthful ways. There is no other ways that is truthful except the ways of Jesus. The loving, the accepting, the forgiving, the compassionate, the good, the kind,
Yan lang mga basihan natin mga kapatid. Pag lalabas ka pa sa fence na yan, hindi na yan kay Jesus galing. Pag sinabi, kailangan mag-fasting ka at lahat ng mga papalapit ka sa Diyos, kailangan magbisita iglesia ka, pag gagawin mo yan, mapalapit ka sa Diyos, ano yun, ROI na naman. Hindi ka kontento sa ginawa ni Jesus, kailangan magbalik ka. So nakita natin, be careful. Be careful mga kapatid sa mga gusto natin. Be careful sa mga dramang ginagawa natin. So very clearly, naunawaan natin, dapat i-filter natin kung ano talaga ang gusto ng Panginoong Jesus. Ano ba ang kanyang tinuturo? So ano ba ang way ni Jesus? Jesus is the only way. Amen. Jesus is the only way. Settled na tayo dyan na siya lang ang daan. Pero dapat ang ating pamamaraan ng pamumuhay, dapat malakristong pamumuhay. Dapat marunong tayong magpatawad. Marunong tayong tumanggap ng kapwa. Mahirap man siya, mayaman man siya. Hindi tayo nagja-judge. Pinipili lang natin ang pinapakain natin ng masarap na pagkain. Pag makita mo, mahirap lang ang kasama mo, bibigyan mo lang ng mga daing, mga sardinas, di ba? Pag mayaman, bibigyan mo, ham talaga. Ham. Pag Pasko, pag mayaman, ham. Ham talaga, pata ang mga ipapadala. Pag mahirap lang, bigyan mo na lang ng 555. Tatlong 555, tama na yan. Konting bigas, tama na yan. Bakit ganun tayo? Namimili tayo ng binibigyan. Namimili tayo ng inaabutan. Ibig sabihin, hindi makakristo. Dahil ang acceptance natin sa kapwa natin, kakaiba. Meron tayong tinitimbang. Pag mabait sa atin, mabait din tayo. Dapat mabait tayo sa lahat ng tao. Kaya mabait man, hindi mabait sa atin, mabait tayo. Importante tayo ang mabait. Mga kapatid, tayo ang mabait. Tayo ang mabuti. Tayo ang uunawa. Tayo ang tatanggap. Tayo ang magpapatawad. Tayo ang magmamahal. Dahil kinukuha natin ang ugali ni Jesus na maging totoo sa buhay natin. Mamimili ka. Ikaw yung mga away. Ikaw yung manglilibak. Ikaw yung manlalait. Ikaw yung madamot. Ikaw yung mataray. Ikaw yung mainitin ng ulo. Ikaw yung matapobre. Mamili ka or ikaw yung mabait. Ikaw yung maibigin. Ikaw yung mapagpatawad. Ikaw yung nasaktan. Ikaw yung nagpatawad. So mga kapatid, napakasimple lang ng hinihingi ng Lord sa atin. So mamili ka na lang. Mga kapatid, huwag nyo nang lituhin ang mga sarili natin. Huwag nating lituhin ang mga sarili natin. Dalawa lang yan. Si puti at si itim. Nasaan ka? Nasaan ang pag-uugali mo, pag-iisip mo? Kay puti ba o kay itim? Saan ba tayo? Nasa puti ba tayo o nasa itim? So kung may mga tao tayong makikita tayo, for example, meron kang kinakabahan ka kasi may madidisgrasyang tao, pumunta ka kaagad sa puti. Stay in the white side. Sasabihin mo, ay bakit ako mag-iisip ng masama na may madisgrasya sa taong ito? Hindi naman ako ang Diyos. Nandyan naman ang Diyos para mag-iingat. Ay, i-relax ko. Kakain ako ng ice cream. Maghihiwa ako ng chocolate cake. Kakain ako. I will enjoy my chocolate cake. Ba't ko isipin, mamamatay si ganito, mamamatay si... Problema ng Diyos yan. Hindi naman ako Diyos para pakialaman ko kung sino masagasaan, kung sino ang mahulog sa hagdanan, kung sino ang sasaksakin. Mga kapatid, we should trust God and we should not lean in our own understanding. It's very important to choose to be good, to choose to be loving, to choose to be kind. So do not compete with God. Huwag tayong makipagkompetensya sa Diyos na mas magaling tayo. Huwag tayong mag-isip, may masamang mangyayari, mamamatay si ganito. Stop that. I-enjoy natin ang buhay natin. Maghanap kayo ng siopaw, maghanap kayo ng chocolate cake, kumain kayo, magtimpla kayo ng juice, manood kayo ng Netflix. Hindi kung mga ano-anong kababalaghan ang mga pinag-iisip natin. Because when we overthink, we are already competing with God. Your mind, your heart, you should condition your mind and your heart for peace. Payapa. Dapat payapa tayo. Hindi tayo nag-iisip ng mga kung ano-anong bagay na negative. Dapat payapa tayo. Dahil ang kapayapaan ay puti. Ang mga negativity ay itim. So nakita natin mga kapatid, ang itim ay negativity, ang puti ay Diyos. So huwag na natin pahirapang isipin pa ang mga bagay-bagay. Kanino kang panig? Sa puti ka ba o sa itim? Hindi na mahirap piliin yun mga kapatid. Kasi kung wala ka sa panig ng Diyos, nandun ka sa panig ni Satanas, nandun ka sa panig ng Diablo, nasa panig ka ng itim, nasa panig ka ng dilim. Kaya doon tayo sa puti. Stay in the white. Be loving, be kind, and trust God. Do not play with your mind. Huwag tayong mag-iisip ng mga negative. Worry ka, worry. Ano i-worry mo? Worry mo kung anong kakainin mo 1 week from now. Hindi mo alam, bukas kukunin na ang buhay mo. Nag-worry ka tuloy ng 1 week na kakainin mo. Hanggang bukas na pala ang buhay natin. So nakita natin mga kapatid,
There's only two side. The side of God and side of the devil. Huwag nyo nang lituhin. Katulad ngayong gabi, nagba-Bible study tayo. Namili tayo ngayong gabi. Ngayong gabi, namili tayo kung saan tayo. Namili tayo na ngayong gabi, 9 o'clock, 9:10, dito ako kay Lord. Ilalaan kong 9 o'clock ko to 10 o'clock, dito ako kay Lord. Ayoko sa dilim. Kasi madali lang. You choose God. Like tonight, I decided to stay with God. Tayo ang namimili ngayon sa side ni Lord. So wala tayo sa side ng devil. Kaya after ng Bible study na ito, huwag tayo mag-isip ng negative because negative is the side of the devil. We should always stay in the side of God. That we are positive, that we're okay, that we are peaceful. Sabi ng Lord, come to me all of you who are tired of negativity. Come to me all of you who are tired of worry and weary. And come to me and I will give you rest. Matthew 11:28. So mga kapatid, pag ikaw ay nag-iisip na ng negative, hindi ka na lumalapit kay Jesus. Ang tanong, kanino ka lumalapit? Kasi kung hindi ka lumalapit kay Jesus, kay Satanas ka lumalapit. Kasi dalawa lang ang pwede mong lapitan, ang itim at ang puti. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang isipin yan? Kailangan pa bang desisyonan yan? Mag-a-attend ng Bible study, mag-iisip ka pa? Mag-a-attend kaya ako ng Love Everyday ngayong gabi? Ay, white pala siya, so mag-a-attend ako. Kay Lord ako, from 9 o'clock to 10 o'clock, white ako. Kasi, ay, hindi mo na ako mag-a-attend ngayong gabi. O alam mo na kung saan ka pupunta. Dito mo na ako sa black. So, tayo ang magdi-decide. Hindi ka sasabunutan ng Diyos. Hindi ka niya hihilain ng buhok mo or babatukan ka ng Diyos. Hindi. Ikaw yung magde-decide because God gave us the freedom and God gave us the free will. Ikaw ang magde-decide kung lalapit ka sa Diyos or tatalikod ka sa Diyos. Tatanggapin mo ba si Jesus or tatalikuran mo si Jesus? Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin, mga kapatid. Always stay in the white side. Pag meron ng papasok sa isip mong negative, ay, hindi to kay Lord. Dito ako kay Lord. I don't like black. Black, 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 get out. Welcome, welcome sa white. Sa white ako, sa white ako. So pag 9 o'clock na ng gabi, MWF, ay, kay Lord ako. Kay Lord ako, mag-a-attend ako ng Bible study. Decide. Don't let your mother, your father decide for you. Meron pa iba dyan na, ay, hindi na ako papa-attendin ng Bible study. Why do you let people decide for your life? This is your life. If those people nakikialam ng buhay ng may buhay, nakikialam kung ano-ano mga nagbabantay, mali ang turo, mali ang mga ganyan, hayaan nyo sila. Hayaan nyo sa kapatid. Kasi kung mali ang mga tinuturo natin dito, dapat alam nila yung tamang ituturo. Dapat alam nila ang alam tinuturo. Yun lang, nagbabantay sila sa atin kung anong pinag-aaralan natin. Meron na silang problema sa utak. Meron na silang problema sa pag-iisip kung nagbabantay tayo sa kapwa natin kung anong ginagawa nila. Ang importante, lumapit tayo sa Diyos, lumapit tayo sa puti, at lumago tayo sa piling ng Panginoon. Bahala na ang Diyos kung paano niya tayo palaguin. Importante, nagpapatuloy tayong lumapit sa Kanya. Hindi tayo lumalayo sa Kanya. Sabi niya, come to me all of you. Come to me all of you who are tired of worry, who are tired of doubts, who are tired of negativity. Come to me all of you and I will give you rest. Mga kapatid, pag pupunta ka sa puti, diyan ka palang mapapahinga. Pag pupunta ka sa Diyos, diyan ka palang magkaroon ng kapayapaan. Pag pupunta ka sa Diyos, sa Panginoong Jesus, diyan ka palang maging tama. Dahil kung wala ka sa Panginoon, mali na siya agad. So if you want to make it right, if you want to make it correct, if you want to make it, go to the white side. Go to Jesus and stay with Jesus forever. Stay with Jesus. Kung may naisip ko, alam mo, may magba-vaccine na, mag-chipping na, paano nang mangyayari sa mundo? Problema ng Diyos yan. Problema ng Diyos. Hindi matutuwa ang Diyos na kaladkarin tayo para i-vaccine tayo, para magkasakit tayo, maging zombie tayo. Hindi natin problema yan. Dahil kung talagang mapapahamak ang sangkatauhan, I'm sure kukunin tayo lahat ng Lord at hindi niya hayaan ang isa sa atin ay mapapahamak kung totoo bang dadalhin tayo ng mundong ito sa kapahamakan at dadalhin tayo ng mundong ito sa mga sakit-sakit at kung anumang bagay. We should trust God because trusting God is doing what is right. Trusting God is staying in the white side. May natutunan ba tayo ngayong gabi, mga kapatid? Filter everything. Jesus is the right way. And the ways of Jesus are the only right ways. Okay, uulitin ko. Si Jesus ang daan. Wala na pong ibang daan. At ang pamamaraan ni Jesus, yan lang ang katotohanan. At wala nang ibang katotohanan, kundi ang pamamaraan lamang niya. Stay in the white side and enjoy the white side. Kasi maraming kung ano-ano nababasa natin, mga fake news, mga kung ano-ano, mga ganyan. No! Ignore.
enjoy your life. Mga kapatid, palungkutin mo pa ba ang buhay mo? Dahil may mamamatay, palungkutin mo pa ba ang buhay mo? Pasayahin mo. Kasi mga kapatid, sa ayot sa gusto natin, mamamatay din tayong lahat. Kaya wag mo nang unahang patayin ang sarili mo sa kakaisip ng kung ano-anong mga negative. Pinapatay mo ang diwa mo, pinapatay mo ang puso mo, pinapatay mo ang relasyon mo sa Diyos, pinapatay mo ang pananampalataya mo kung lagi ka nag-iisip ng madumi, nag-iisip ng nakakatakot, ng mga patay, sinisira mo ang iyong pananalig sa Panginoon. Sinisira mo ang iyong kapayapaan. Sinisira mo ang iyong pahinga. Tandaan natin, only in the sight of God that we experience peace. Only in the sight of God that we experience rest. So stay in the side of Jesus because Jesus alone can provide true peace and true happiness. Mga kapatid, huwag na nating lituhin. Jesus is the right way and the ways of Jesus are the only truthful ways. Wala na pong iba. Marami pong salamat sa oras nyo. Marami pong salamat sa pagdalo nyo sa first night natin ng Jesus Filter. Excited ba kayo? Marami pa tayong bubulat-latin at marami pa tayong pag-aaralan ng mga i-filter talaga natin mga kadramahan na itinuro sa atin ng mga lola, lolo, nanay, tatay, auntie, uncle, mga friends, mga tinuro sa ating mga kabalbalan ng mga kung ano-ano. Hindi naman talaga tinuro yan sa Bible. Hindi naman talaga inutos ni Jesus. Tapos nagpakahirap-hirap tayong tumamli, sumuka na tayo ng dugo, lumulo na tayo ng bumbilya, kung ano-ano nang pinaggagawa natin. Dumapa, umakyat sa bundok, nagpaulan ng mga petals, nagpalagay ng prosesyon, kung ano-ano ng mga tumbling ang mga ginagawa natin sa buhay. Yung pala, walang katuturan lahat. Because Jesus wanted you to only trust Him, to just simply believe Him. Stay in the white. Do not be scared of the black because we are already overcomers. Panalo na tayo, tinubos na tayo ni Jesus, nanalo na tayong lahat dahil after 3 days, nabuhay si Jesus. After 3 days, bumangon siya. Ibig sabihin, ikaw, ako, panalo na. Kasi bumangon si Jesus after 3 days, meaning, all of us are already victorious. We can never be defeated by the devil. We can never be defeated by the enemy. Because kahit patayin pa tayo ng demonyo, tadtarin tayo ng demonyo, sa langit pa rin tayo pupunta. Ang demonyo, kahit ano pang gagawin niyang kabutihan, ano pang drama ang gagawin niya sa buhay niya, sa impyerno pa rin ang demonyo pupunta. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-worry. Because whether you like it or not, we will all go to heaven. We are destined to go to heaven and we should not worry at all. You will only worry if you will not go to heaven. And that is the biggest problem a man should face if he is not going to heaven. Since you are going to heaven, I am going to heaven, ano pa bang dapat ipag-worry natin? Ano pa bang dapat in-negative? Tadtarin man tayo, gawin man tayong giniling, i-chop-chop man tayo, gawin man tayong longganisa, mga kapatid. Sa langit pa rin tayo pupunta. Tatadtarin tayo ng bala, tatadtarin tayo ng itak, mga kapatid. They cannot hurt our soul, because our soul will be intact, fully will be with the Lord one day in heaven. Walang pwedeng dadaplis at manakit sa ating kaluluwa dahil ang ating kaluluwa ay pagmamayari ng Panginoong Jesus. Ang ating puso ay pagmamayari ng Diyos. Ang ating isip ay pinaghaharian ng Diyos. Walang sino mang pwedeng magnakaw ng ating relasyon sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesus sa Book of John, no one can snatch you out of my hands because it's not only my hands but also the hands of the Father will take care of you and me. We are already victorious. We are already winners in Jesus. Kaya wala nang negativity. Hindi na siya uso. Kahit 10 virus pa, 10 uri pa ng COVID-19 ang darating. May COVID-20, COVID-21, COVID-25, COVID-50, COVID-100. Hindi tayo matatakot dahil papunta tayo ng langit. Yun lang matatakot, yung hindi nakipag-isa kay Kristo at hindi sumusunod sa pamamaraan ni Kristo. Yun lang dapat kabahan. Yun lang dapat ang matakot. Because anybody who believe Jesus and who believe that Jesus is the only way, that Jesus' ways are the right ways to live, these are the only very people that will have their beautiful smile one day when they will be with Jesus forever. Mga kapatid, marami pong salamat sa oras nyo. Marami pong salamat at marami pa tayong pag-aaralan dito sa Jesus Filter. The Jesus Filter, marami tayong madidiscover na magugulat kay mga kapatid na maraming mga bagay-bagay na tinuro sa atin na hindi na pala dapat natin gawin. Kahit mga evangelical churches, lahat ng mga evangelical churches, makikita natin, hindi naman lahat, mostly, nag-uunti-unti na bumabalik ngayon
sa pagiging religion. Kaya mag-ingat tayo na mga inuutusan tayo ng mga leaders ng church na gumawa nito, ito ang rules and regulation, mag-ingat tayo because they will bring back again to the jail. Pinalaya na tayo ni Jesus, kinalagan na tayo ng posas, tinanggalan na tayo ng rehas, tinanggalan natin ang mga lubid sa liig. Hindi na tayo alila ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpaalila uli sa relihiyon. Huwag tayong magpaalila sa mga churches, sa mga leaders ng churches, sa mga rules and regulation ng mga churches na nagbibigay sa atin ng lungkot, na nagbibigay sa atin ng kaba, nagbibigay sa atin ng alanganing pakiramdam. Magtiwala kay Jesus at kay Jesus lang talaga magtiwala. Maraming pong salamat. Good night everybody. Maraming salamat sa oras. Na-bless ba tayo? Tayo ba yung mga pinagpala, mga kapatid? The Jesus Filter is a very interesting lesson. Ito po yung book natin, The Jesus Filter. So, makita natin ang dami-daming magagandang kwento, magagandang pag-aaralan na magpapalago ng ating relasyon sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, if you are so beautiful, you are so ugly, sabi ng tao, pangit ka, maganda ka, lahat tayo mamamatay din. At pag mamamatay tayo, sure tayo pupunta sa Panginoong Jesus, wala tayong dapat pangambahan. Ang gagawin mo, gagawin ko, i-enjoy natin ang buhay na ito. Kasi bakit? Napakaikli lang ng buhay para mag-worry pa tayo sa mga bagay na hindi na natin dapat i-worry. Para mag-isip pa tayo sa mga bagay na hindi na dapat natin iisipin. Isipin mo na lang kung ano ang maganda, kung ano yung masaya, kung ano yung magpapaligaya sa iyo, kung ano yung magpapaligaya sa iyong kapwa. Ngayon, Pasko, magbigay ka ng gift. Kung meron ka extra pera, magbigay ka ng gift. Kasi hindi mo alam, ito na ang huling Pasko mo. Bakit ba tayo maging maramot? Masyado, o bigyan mo ng pamasko ang sarili mo. Kung wala kang pamimigay sa iba, bigyan mo ng Christmas ang sarili. Bigyan mo isang t-shirt ang sarili mo. Bigyan mo isang sapatos ang sarili mo. Yes, kasi pangsamantala lang to lahat. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Lahat tayo nakikihiram lang kay Lord sa mga gamit at ari-arian natin. Lahat tayo mamamatay at iiwan natin lahat ng ari-arian natin. Kahit gaano pa kamahal ang kotse mo, gaano pa kamahal ang relo mo, gaano pa kaganda ang bahay mo, iiwanan mo rin yan. Pupunta rin tayo balik sa alabok. Sa galing tayo sa dust, to dust we shall return. Kaya dapat paghandaan natin ang ating pupuntahan. Sa pansamantala, mag-enjoy tayo sa buhay natin. Dahil napakaikli ng buhay na ito at gusto ng Lord, you will have this life to the fullest.